Kakaibang excitement ang naramdaman ni Sarah sa kanyang opisina dahil si Irish ay hawak na ng NBI. Magiging masaya ang gabing ito at sa unang pagkakataon, nasasabik siya magsara mula sa trabaho bukod sa pagkakaroon ng business lunch sa loob ng ilang oras. Biglang tumunog ang intercom niya at sinagot niya ito. Ma'am, may babae dito na gusto makipagkita sa inyo. Siya daw po si Mrs. Zenon. Nakonsensya si Sarah, pero nagulat na lang siya na natagpuan siya ng babae at hindi niya naiwasang maghinala kay Ezekiel. Papasukin mo siya. Bago magbitaw ng salita si Mrs. Zenon, humanga siya sa paligid ng opisina kung saan nakatayo si Sarah. Nang sandaling yun, napaluha si Sarah at niyakap ang may edad na babae at ganun din si Mrs. Zenon. Kung hindi pinilit ni Mrs. Zenon ang kanyang asawa na ibigay sa kanya ang lokasyon ni Sarah, hindi siya maniniwala na buhay nga ito. Sarah, alam mo ba kung gaano katagal akong nagluksa sa'yo? Umagos ang luha sa namumulang mga mata ni Mrs. Zenon. Lalong nakonsensya si Sarah. Pinaupo niya si Mrs. Zenon at binigyan ng isang basong tubig. I'm sorry, ma'am. Pero kinailangan kong gawin. Dapat ay sinabi mo sa akin ang lahat ng kalokohang ginawa sa iyo ng anak ko. At bakit hindi ka pa bumabalik sa kumpanya? Bakit walang nagsabi sa akin sa iyong pagbabalik? Opisyal na na-annulled ang marriage namin sa parehong araw na pineke ko ang aking aksidente. Ayaw kong malaman ni Dad dahil sa pinag-aawayan ng magkakapatid ang kumpanya. Matapat na sabi ni Sarah. Nagulat si Mrs. Zenon sa balita. Hindi siya nakialam sa kasal ng kanyang anak, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganito. Annulled na ang kasal niyo? Nasasaktan ako na ang dami mong pinagdaanan at sana ay nakatulong ako. Hindi ka man lang nagpakita ng anumang senyales na masama ang pakikitungo sa iyo ni Ezekiel. Pilit na ngumiti si Sarah. Nakaraan na yon, ma. Hindi napigilan ni Mrs. Zenon na madismaya. So, hanggang kailan ka magtatago sa amin? Kung hindi dahil sa mga magulang ni Irish, hindi ko malalaman. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sarah nang marinig ang pamilyar na pangalan. Lumapit pala sila sa'yo. Sarah, matagal na kaming magkaibigan ng mami ni Irish. 15 taon na ang nakalipas. Nagkasakit ako at kinailangan ko ng kidney transplant. Idinonate niya ang bato niya sa akin. Ayaw ni Sarah na makarinig ng anumang mga bagay na may kinalaman kay Irish o sa mga magulang nito. Ngunit naramdaman niyang may gustong sabihin si Mrs. Zenon. Sarah, alam kong may interes si Ezekiel kay Irish. Pero nang magdesisyon siyang pakasalan ka, masaya pa rin ako. Ang hindi ko alam ay ang katotohanang nagkikita pa rin sila sa likod mo. That is disrespectful. Naiinis na sabi ni Mrs. Zenon. Nakaraan na ang lahat. Hindi, Sarah. Alam kong masasaktan ka sa itatanong ko, ngunit wala akong ibang pagpipilian. Bahagyang kumunot ang mga kilay ni Sarah. Ano at tungkol saan yan? Matapos huminga ng malalim, nagpatuloy si Mrs. Zenon sa kanyang paliwanag. Hiniling sa akin ng ina ni Irish na ibalik ang kanyang kidney o bawiin ang lahat ng mga kaso laban sa kanyang anak. Ma, pero pinatay ng anak niya ang apo mo. Mahinang sabi ni Sarah na tila nahulaan kung ano ang sinusubukang sabihin ni Mrs. Zenon. Gusto ko sanang ibalik, pero hindi pwede, Sarah. Mahigpit na pinisil ni Mrs. Zenon ang kamay ni Sarah. Ma, ano ang sinabi ni Ezekiel tungkol dito? Bumitaw si Mrs. Zenon sa pagkakahawa kay Sarah at nalungkot ang kanyang ekspresyon. Sinabi niyang maaari niyang ikuha ng isang bato si Charito, ngunit hindi niya mawi-withdraw ang mga charges. Nagpakawala ng malalim na hininga si Sarah habang patuloy na nagpaliwanag si Mrs. Zenon.
Ang hindi maintindihan ni Ezekiel ay ang katotohanang hindi na katulad ng dati. Nung panahon na yon, napakahirap kunin ang kidney na yon dahil ang mga ganong bagay ay hindi pangkaraniwan noon. Hindi ako pinabayaan ni Charito noong sumuko ang mga ospital. At ngayon, hinihingi niya ang batong ibinigay niya. Ayaw niya kumuha ng bato galing sa isang estranghero. Mapait na sabi ni Mrs. Senon. Pakiramdam ni Sarah ay nawala ang buong bagay. At ano ngayon ang hinihiling mo sa akin? Masyado itong mabigat para sabihin ni Mrs. Senon, lalo na't naging masama ang pakikitungo ni Ezekiel kay Sarah noon. Sarah, walang pakialam si Ezekiel. Hindi niya maintindihan ang naging relasyon namin ni Charito. Nawalan ka ng anak, pero naniniwala ako na marami pang papalit sa nawala mong anak kapag nakilala mo na ang lalaking magmamahal sa iyo at mamahalin mo. Maaaring hindi sa aking anak, ngunit naniniwala akong makakahanap ka ng kaligayahan. Sinserong sabi ni Mrs. Senon. Mahal ni Sarah ang anak nito, ngunit hindi niya mapapatawad ang mga ginawa nito. Bagamat hindi tuwirang sinabi ni Mrs. Senon kung ano ang gusto niya, nakuha iyon ng malinaw ni Sarah. Mahirap para sa akin. 5 taon kong minahal si Ezekiel at 3 taon akong kasal sa kanya. Ang batang yun, ang simbolo ng lahat ng sakripisyong ginawa ko. Naunawaan ni Mrs. Senon ang puntong iyon at marahang hinaplos ang buhok ni Sarah. Kahit kinakabahan, nagsimula siyang magpaliwanag. Ngunit kung nabuhay ang batang yun, mananatiling alipin ka pa rin ni Ezekiel. Hindi ka niya hahayaang mawala at patuloy kang magdurusa ng palihim. Alam ni Sarah na totoo yun. Magsasama sila ni Ezekiel dahil sa bata. At nang nawala ito, saka pa lang niya napagtanto kung gaano siya katanga. Yun ang simula ng kanyang paglaya mula sa pagiging one-sided love. Ang pinakamasakit sa kanya ngayon ay pinirmahan niya ang mga dokumento para isara ang kanyang perfume company. Ibig sabihin, lahat ng mga customer na ninakaw niya ay babalik sa kumpanya ng Sean. At sa paglipas ng panahon, muli itong babangon kahit na hindi sa parehong antas tulad ng dati. Pero kahit tanggalin ang mga kaso ni Irish, kaya pa rin sirain ni Sarah ang Sean. Pasensya ka na. Gumugol ako ng oras sa pagmamakaawa kay Ezekiel, ngunit walang magandang resultang lumabas dito. Sagot ni Mrs. Senon nang hindi niya maintindihan ang tumatakbo sa isip ni Sarah. Ma, kung gagawin ko ito, kailangan mong ipangako sa akin na puputulin mo ang lahat ng relasyon mo sa mga show. Bueno, kung inaakala ng mga show na matalino silang gumamit ng pamamaraang ito upang pigilan ang kanilang anak sa krimeng ginawa nito, si Sarah ay may ibang paraan upang sirain silang muli. Bahagyang ngumiti si Mrs. Senon kay Sarah at sinabi, nasa isip ko na ang bagay na yon. Nagpadala ng text message si Sarah sa tagapangasiwa ng kanyang negosyo na huwag pansinin ang mga dokumento sa closure documents na ipinadala niya. Kasunod ng pagpindot niya sa send button, tinawagan niya si Ezekiel sa linya ng kumpanya, ngunit hindi nito sinasagot ang tawag. Marahil ay hindi ito pamilyar sa numero, kaya walang pagpipilian si Sarah kundi gamitin ang kanyang personal number. Dahil sa mga settings sa telepono ni Ezekiel, natukoy niya ang numero bilang kay Sarah at gaya ng inaasahan, sinagot nito ang tawag sa pangalawang ring. Sarah? Nagulat si Ezekiel dahil hindi niya inaasahan na tatawagan siya nito. Ezekiel, gusto kong i-withdraw ang charges laban kay Irish. Malamig ang boses ni Sarah at walang emosyon. Sarah, huwag mong hayaan ang sino man na magbanta sa'yo. Kung nanay ko man ito, huwag mo siyang pansinin. Bumalik si Sarah para sa paghihiganti at hindi nito kayang bitawan si Irish ng gano'n na lang. Sigurado si Ezekiel na may isang taong nasa likod nito. Madaling nahulaan ni Ezekiel na ito ay ang kanyang ina.
dahil sa pagmamahal ng dalawa sa isa't isa. Nang sandaling iyon, nais ni Ezekiel na mapunta sa posisyon ng kanyang ina upang maramdaman ang pagmamahal ni Sarah.